Okay. Good morning po sa inyong lahat. Once again, welcome po sa ating Virtual Nutrition Club. Sa mga first-timers, welcome po. At sa mga old-timers, no, na ating mga forever supporters, welcome again po sa ating very special topic ngayon. So ang pag-uusapan po natin, hypertension scare. Hindi po ako dito para takutin kayo. Nandito po ako para magpaalala lamang. Okay, sige. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako. So, ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist. I deal with pulmonary and critical care medicine. So, we started Herbalife 2014. Ganyan po ako ka-heavy gut. Ganyan po ako kalusog. So, I weigh 209 pounds. Ang pakiramdam ko noon, feeling ko ang tanda ko. Madali akong napapagod, hinihingal, antukin. So sabi ko sa sarili ko, bakit ganito? Feeling ko mamamatay ako agad. Tapos, pag umiikot po ako, ayan, sumasakit yung dibdib ko. Sabi ko, ayoko ng ganitong pakiramdam. Baka mamatay ako agad, wala pa akong career. Buti na lang, na-meet namin ang aming angel during that time. Thank you, Mother Arlene. So ang sabi niya, why don't you give it a try? Try nyo ang Herbalife. And see for yourself ano ang matutulong niya sa inyo. So, nagsimula kami sa isang nutrition club program, 10-day nutrition club program. Sabi niya, simple lang ang gagawin. Kasi akong komplikado na ako, parang turn off sa akin. Sabi niya, simple lang. Palitan niyo lang yung traditional breakfast na nakasanayan niyo and let's work it out from there. So, ginawa po namin yon at dahil ginawa namin consistent, no? Araw-araw at talagang dedicated kami, I lost a total of 20 pounds at 4 inches sa aking waistline. At dahil dyan, gumanda ang aking resulta, ang daming nagtanong sa akin at nag-share kami. And who would have thought na nandito kami, no? 10 years na po kami doing Herbalife. Okay? And syempre, yung upcoming extravaganza, no? Wag po nating imimiss yan. Sa May, dahil isa yon sa mga life-changing event kung bakit nagstay kami sa Herbalife. At doon ko napatunayan na Herbalife is truly an amazing company. Okay? Sige, next slide. So, ang pag-uusapan po natin, hypertension. Sino po ba dito ang naka-experience na ma-high blood? Meron po ba? Pwede, marami pong dahilan yon. Pwedeng high blood sa kuryente, high blood sa kapitbahay, at ang pinakamalala, high blood sa asawa, no? So 'yun. Pero kidding aside, meron po ba dito na naka-check na ng blood pressure nila recently? So kung meron, ang blood pressure po ninyo ay pumapalo ng 120 pababa, over 80 pababa, maganda po yan. Kaya green. Ibig sabihin, tuloy ang buhay. Sa mga blood pressure naman po na pumapalo between 121 to 139 over 81 to 89, so kulay dilaw po yan. Ibig sabihin, maghinay-hinay. Pause muna ng konti and have yourself assess. Kung pirmi pong ganyan. At doon naman po sa pirme na 140 pataas, over 90 pataas, kailangan po mag-stop muna, have yourself check, punta po kayo sa doktor ninyo and magpakonsulta bakit tumataas yung blood pressure. So, ayan po ang ating guide. So, paano tayo magsisimula? Okay. So, bakit nga po ba alarming ang mataas na blood pressure? Kasi alam niyo po ba, pag mataas po ang ating blood pressure, affected po ang ating buong sistema. Dahil tumataas ang tsansa natin na magkaroon ng mga sakit sa puso, pwede tayong magkaroon ng heart failure, pwede rin tayong ma-stroke, pwede rin tayong magkaroon ng mga kidney failure, yung nauuwi sa dialysis, ayaw po natin yon. At pwede rin tayong magkaroon ng vascular problems o yung mga sakit sa ugat kasi doon po dumadaan yung mataas na pressure ng dugo. Isa rin po yun sa mga factor ng aneurysm, yung mga matataas na blood pressure. Pati yung mga problema minsan sa mata, yung minsan biglang nawawala ng vision. So marami pong epekto ang mataas na blood pressure. Kaya wag po natin yon
pinapawalang bahala. Okay, gaano po ba kalaki ang problema? 1.13 billion po sa buong mundo ang sinasabi na may high blood. At 2/3 ng 1.13 billion na ito ay sino ang mga kasali? Ang mga low and middle income countries. And kasama po tayo dyan. So, sa bawat nakita nila, sa bawat 5 na high blood, wala pang isa sa mga pasyente na may high blood ang nakokontrol ang blood pressure. So mas marami pa po ang hindi nakokontrol ang blood pressure kaysa dun sa mga nakokontrol. So hindi rin po siya magandang statistics. Ano pa? Majority, karamihan po ng pagkamatay ng hindi inaasahan po worldwide ay dahil po sa high blood. Kumbaga, hindi pa dapat natin kikitain si San Pedro. Pero dahil na hindi natin na-control ang ating blood pressure, napaaga ang ating meet-up. No? So ayaw natin mangyari yon kasi hindi pa time, kaya dapat kontrolin natin ang blood pressure to reduce yung mga complications. So pag sinabing blood pressure, ito po yung resulta na kung saan yung dugo na binobomba ng ating puso ay naglalabas po siya ng pressure sa ating mga ugat o yung mga arteries na tinatawag. At yung pressure na ine-exert ng dugo doon sa ating mga blood vessels, sa mga ating ugat, ito po yung tinatawag na blood pressure. Sige. So pag sinabing hypertension, isa na po itong warning sign, isa na po itong senyales na ang ating puso ay nai-stress at ang ating mga blood vessel ay nai-stress din. So definitely, kapag napapansin natin every time na mag-BP po tayo at tumataas po siya, kailangan natin bigyan po ng attention para hindi tayo umabot dun sa mga complications na nababanggit po natin. Okay. So, ano ba ang category na ipinalabas, most recent ng American Heart Association? So, sinasabi nila, normal ang iyong blood pressure kapag yan ay pumapalo less than 120 to less than 80. 119 to 179. Kung pumapalo na yan ng mga 120, 121, 122 hanggang 129 over less than 80, medyo mataas na. So yun yung category nila. Kasi dati akala natin ang 130 over 80 ay normal. Pero ngayon po, hindi na po siya. So lagpas na po siya sa normal. At hypertension stage 1 na po kapag ang ating blood pressure parating pumapalo between 130 to 139 over 80 to 89. Hypertension stage 2 kapag hindi na siya bumababa sa 140 at pinakamababa niyang diastolic o yung ilalim over 90. Pwedeng 90, 100, 110. At syempre, kumbaga sa emergency, maximum emergency na kapag ang blood pressure natin ay higher than 180 over 120 pataas. Kasi very risky na po yan. Anytime, pwede na po tayong magkaroon ng complications. Pwedeng sa utak, pwedeng sa mata, pwedeng sa heart. So ayaw natin mangyari yon dahil magastos magkasakit. Sige. So kailangan alamin natin ano ang ating blood pressure. So ano ang sinasabi sa guidelines base sa iba't ibang category ng ating blood pressure? So, dun sa green, 120, less than 120 over less than 80, normal ang ating blood pressure. Meron ba tayong gagawin? Meron pa rin. Ituloy ang ating healthy lifestyle choices. And yearly, magpa-check up po tayo. Doon naman po sa mga yellow category, between 120 to 129 over less than 80, anong recommendation? Healthy lifestyle and magpa-reassess ng mas matagal, ay mas madalas every 3 to 6 months. Doon naman po, sa mga orange, 130 to 139 over 80 to 89,
Hypertension stage 1 na po yan. So, anong sabi? 10-year heart disease and stroke risk assessment kasi mas tumataas na po ang kanilang risk for heart disease and stroke. Kaya ang gusto nila, ibaba po yan. No? Para bumaba ang risk to less than 10%. Anong recommended? Lifestyle changes ulit. Every 3 to 6 months, naggagamot na po sila by this blood pressure. Ang follow-up nila mas madalas kasi nga mas risky sila kaya mas madalas nila kailangan magpa-check up until BP is controlled. At doon naman po sa 140 pataas, over 90 pataas, ito po yung hypertension stage 2. Anong recommendation? Lifestyle changes ulit at nagre-require na po yan ng at least 2 klaseng gamot sa high blood. And ang follow-up nila every month hanggang hindi nakokontrol. So hanggang hindi nakokontrol, every month, kikitain ninyo ang inyong mga doktor. So ano po ang mapapansin nyo? Ayan, obvious na. Whatever our blood pressure is, be it normal, elevated, stage 1, stage 2, hindi po nawawala ang lifestyle change, no? Sa parte ng pag-manage ng ating blood pressure. Anong nawawala? Yung gamot. Kasi ang gamot pumapasok sa stage 1 at stage 2. Pero ang lifestyle changes, normal pa lang may lifestyle change na. Hanggang stage 2 may lifestyle change po. Kaya wag natin baliwalain ang epekto ng healthy lifestyle. Sige. So, sino ba yung mga tinatawag na may mga pogi at magagandang points for developing hypertension? Doon po muna tayo sa mga modifiable risk factors o yung mga factors na may magagawa pa tayo. Number 1, unhealthy diet. So, syempre, from being unhealthy, pwede nating mag-shift to healthy one. Kaya dito po, yung mga dito sa ating VNC, no, pare-parehas tayo dito. Alam natin, nagsishake po tayo. From being unhealthy to a healthy breakfast, ituloy po natin yung magandang gawain na yan. Maganda pong bisyo yan. No? Yan ang bisyo na dapat tinutuloy. Ano pa? Yung mga hindi physically active, no? Yun po ay risk factor din. Kaya galaw-galaw po tayo pag may time. Huwag tayong parating nakahiga or parating nakaupo. Kung tayo naman po, at sinabi ng ating coach, tayo ay overweight, tayo ay obese, targetin na po natin, no, na maging ideal weight po tayo. At syempre, kung tayo naninigarilyo at kung tayo ay umiinom ng alak, simulan na po natin na babaan ng konsumo nitong mga bagay na ito. No? Ano naman po yung non-modifiable risk factors? Ibig sabihin, nandyan na yan. Pinanganak tayo, nandyan na. Wala na tayong magagawa. Number 1, family history of hypertension. Ibig sabihin, nasa lahi natin, may mga lolo, lola, tita, no, na meron tayong high blood sa family. Tendency is, minamana natin yung genes, no, pamilya natin. Sinasabi nga po ang genes, siya po ang naglo-load ng gun. Pero ang ating lifestyle, siya ang trigger o yung anong tawag, gatilyo na puputok dun sa barrel. So kahit nakaload ang gun through our genes, kung maiiba ang ating lifestyle, hindi rin po puputok yung barrel. Kasi hindi siya ma-active kasi healthy living tayo. So sino pa? Age greater than 65. Wala na po tayong magagawa. Talagang yearly, nagkakaroon po tayo, tumatanda po tayo. Pero pwede tayo bumata by heart. Diba? If we do the healthy lifestyle activity. So ano pa? Non-modifiable. Kapag po tayo may diabetes or kidney problem, isa na po yung risk factor for developing high blood. Kasi alam niyo po, ang high blood, diabetes, kidney problem, magkakamag-anak po yan. Alam niyo magkakamag-anak, gusto nila parati silang magkakasama. Kaya minsan, nauuna lang si high blood, susunod si diabetes. Pag nagkaroon na ng high blood, diabetes, eventually, makikisali si kidney problem. So, yun yung sinasabi ko na kasi gusto nila, sama-sama sila. Okay? Sige, next slide. So, isa sa mga gusto nating iwasan, itong mga complications na ito. Ayaw natin ma-stroke.
ayaw natin magkaroon ng problema or mawala ang ating panangin. Heart failure or heart attack, kidney problem, and syempre sa yung tinatawag na sexual activity. Kasi lahat po ito affected and kasali rin po yung sinasabi ko na parte siya sa mga tinatawag na nagkakaroon ng mga aneurysm, no? Yung matataas na blood pressure na hindi nakokontrol. So, paano natin iiwasan, no, na magkaroon ng hypertension? Number 1, bawasan po natin ang pagkain ng maaalat. Sinasabi, anong recommended? Reduce natin ang pagkain natin ng asin to less than 5 grams daily. Gaano po karami ang 5 grams? Ang 5 grams is approximately 1 teaspoon of salt. That is per day. Hindi po siya per meal. So yung isang kutsarita, hahatiin nyo na po yun sa isang buong araw. Much better kung less than 1 teaspoon. Okay, di ba? Para mas maging pogi at ma-beauty tayong lahat. Ano pa? Eat more fruits and vegetables. Kailangan maging physically active on a regular basis. So join tayo sa mga group natin, sa mga kapitbahay, friends natin who are exercising healthy, active lifestyle para mas ma-encourage tayo. Sa mga naninigarilyo, alam natin ang sigarilyo, meron po yung mga components, ingredients na nagpapa-stiff or yung nagpapa-rupok ng ating mga ugat. No? And alam natin, yung nabanggit ko kanina, ang blood pressure na ine-exert sa mga ugat, naaapektuhan po yung blood, yung kalibre ng ating mga arteries. Kung umiinom po, bawasan din ang konsumo, ilimit po natin as much as possible, iwasan natin ang mga pagkain na may label, especially yung matataas ang saturated fat. Pag nakita nyong saturated, iwasan ninyo. Oh, parang negative na tao. Pag nakita mo saturated, iwas-iwas ka dyan kasi hindi siya maganda. Ano pa? Eliminate natin ang mga trans fat. Mga trans fat usually nakikita natin sa mga fast foods. No? So yung mga processed food, so nandun ang mga trans fat, dun sila makikita. Kaya iwasan natin po yon. So kung meron naman na tayong high blood, paano natin siya gagamutin? Siyempre, reduce natin and manage ang ating stress. So kung isa sa cause ng ating stress ang ating asawa, wag mo siyang intindihin, nagtitimbang yon. Relax ka lang, no? Nagtatanita yon. Regularly natin check ang ating blood pressure. Kung may high blood tayo at perming ganon, i-treat natin, ask natin ang ating doktor ano bang magandang gawin at i-manage natin ang ibang sakit na kasama niyang ating high blood. Okay? Ano namang medicines ang available in the market? Actually, depende po sa blood pressure at sa buong sistema ng katawan natin. Pero ang pinaka-effective ay combination po ng ibang mga damot. And it's a matter of trial and error. Kaya nga minsan, tinitimpla pa yung gamot natin sa simula, hindi pa siya agad nakokontrol kasi tinitimpla pa ano yung tamang dose na bagay po sa atin. Okay. So, bigyan ko lang po ano yung mga ibang misconception o yung maling paniniwala about hypertension. Number 1, I am not hypertensive. Sinasabi nila, wala akong high blood o yung mga denial, no? In denial, wala akong high blood. Wala naman akong nararamdaman. So wala akong high blood. Mali po yun. Hindi porket wala tayong nararamdaman, ay wala tayong high blood. Kasi minsan, or most of the time, nalalaman nilang high blood sila sa emergency room na. No? Pag blood pressure sila, kasi nahilo sila, sumakit yung dibdib nila, namanhid yung isang side nila, nangiwi sila, chinek yung BP, high blood. Tapos doon nila malalaman for the first time na high blood sila, ayun may symptoms na. So habang walang symptoms, hindi po makakasama kung magpa-check tayo ng ating blood pressure once in a while. Okay? Ayaw natin magkaroon ng mga irreversible symptoms kagaya nun. Kasi signs na po yun ng stroke o heart attack. And malaking damage na po yun. Ano pa? Number 2. Hypertension runs in our family. So nasa lahi na po namin ng high blood. Lolo, lola, high blood. Nanay, tatay, high blood. So pinamana rin po sa akin, high blood. So it is expected that I am also hypertensive. Tanggap ko na. Nako, mali po yun. Dahil kahit high blood ang mga kamag-anak natin,
sa atin, pwede pong matigil, no? Yung ang pattern na yon. So, tayo magsisimula healthy, active lifestyle para hindi na po natin ipamana sa ating mga generation, di ba? So, sa atin po magsisimula. Okay, number 3, ang aking kamag-anak o kapitbahay ko high blood. So, ginamit ko rin yung gamot niya for my blood pressure na mataas. Kasi ayoko pumunta sa doktor. Mali rin po yun. Tandaan po natin, ang katawan ng kapitbahay ay hindi nating katawan. Ang sakit niya, hindi rin nating sakit. Kasi ang mga gamot po, may binabagayan po yan. May tamang gamot sa high blood na bata, high blood na matanda, magkaiba po ng needs yon. High blood na may hika, high blood na walang hika, high blood na mataas ang cholesterol, high blood na diabetes, high blood na normal ang cholesterol. So, iba-iba po yon. Ang sakit ng kapitbahay, hindi natin sakit, kaya wag natin gayahin yung gamot niya. No? Kailangan alamin natin ano yung gamot, yung pang high blood na bagay sa akin kung hindi effective yung lifestyle na ginagawa ko pa now at sobrang taas ng blood pressure at kailangan kontrolin. Okay? Next, number 4. Ang aking blood pressure ay normal. So ang ginawa ko, tinigil ko yung mga gamot ko. Kahit walang advice ng doktor. Kasi normal naman, mali din po yun. Kasi kung iisipin po natin, kung ito po yung blood pressure natin na ganito kataas, tapos ito po yung gamot na pumipigil, para siya bumaba. So pag tinanggal po natin yung pumipigil na gamot para tumaas ang blood pressure, tumataas po siya, no? Parang goma, pag binitawan mo, yung rebound niya mas mataas pa than normal. And doon po minsan hindi kinakaya ng ating mga ugat. Kaya nga po, tandaan natin, wag po tayo magtitigil ng gamot basta-basta. Kaya po normal ang ating blood pressure habang umiinom tayo ng gamot kasi yun po talaga ang purpose ng gamot, pababain ang ating blood pressure. Kaya ibig sabihin effective ang ating gamot. Kaya pag inalis nyo na po yun, hindi na siya normal. Tanging doktor lang po ang dapat magtitigil ng ating mga gamot for our own safety. Number 5, marami akong iniinom na gamot. Sa dami, nahihilo na ako. At sa dami, ang laki rin ng gastos ko. Pero yung gamot na natira, yung pinakamura yung aspirin. Therefore, yun na lang yung niretain ko. Tandaan po natin, ang aspirin hindi po siya gamot sa high blood. Ito po ay gamot pampalabnaw ng dugo. Kaya kahit isang truck na aspirin po ang iniinom natin, mahina po ang effect niyan sa blood pressure. Pero may masamang epekto po yan. Lumalabnaw po ang ating dugo. Kaya nga, mas prone mag-bleed or magdugo yung mga taong naka-aspirin, especially kung hindi po siya regulated ng ating mga doktor. Kaya ingat po tayo sa pagtigil o pagpalit o pagbawas ng mga gamot na nireseta sa atin. Number 6, I am doing a lot of exercise. Nag-exercise ako kasi tumataas yung blood pressure ko. So ang gagawin ko, mag-exercise ako hoping na bababa siya through exercise kasi gusto ko siyang ma-normalize. Harmful din po ito. Kasi kung nag-start na tayo mag-exercise, bago pa tayo mag-start, mataas na yung blood pressure natin. Pag nag-exercise po tayo, lalo po siyang tataas. Hindi po yung mataas yung blood pressure natin, pag nag-exercise tayo, bababa. Mali po yun. Kasi mas lumalaki yung demand sa katawan natin. So ang gawin po natin, bago tayo mag-exercise at alam natin na mataas ang blood pressure natin, ang unahin po natin gawin, kontrolin basic na basic. Yung number 1, yung kanina sa mga naunang slide, healthy lifestyle. Baguhin natin ang lifestyle natin to a healthier one. Pag na-control na po siya, tsaka na po tayo mag-exercise para mas safe din po sa atin. Okay? Sige. So, ano bang sikreto? Simple lang. Parati nating naririnig. Follow the 80-20 rule. 80% nutrition, 20% exercise. Okay? So, simple. So, ano pa bang mga katulong natin? Siyempre, so sa mga high blood, ito,
tip lang, napakarami. Doon sa mga shake lang ang tinitake, marami pa po tayong product. Nandyan yung Nightworks, nandyan yung ating fiber ba, nandyan ang ating Mega Garlic. Number 1 tayo when it comes to meal replacement and protein supplements combined. Number 1 din when it comes to weight management and well-being. At number 1 in active and lifestyle nutrition. So ano pang pipiliin natin? Siyempre, doon tayo sa number 1. Tested for over 40 years. Okay? So with that, thank you sa inyong lahat. See you again next time. Sa mga atin mamaya sa ating kick-off, HOM, I'm sure excited tayong lahat. Magkita-kita po tayo. Back to bye-bye.